Sagana ang anihin, ngunit kakalaki ang nag-aani. Kaya ano ang gagawin? Idalangin, magdasal, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin. Magdasal tayo sa ating Amang nasa langit na magpadala siya ng mga kagawang sa kanyang aanihin. Bahagi yun na patuloy natin itinutulog. At yun ang panalangin na sana po ay magkaroon ng nagpapari. Nagpapari na. Tsaka na yung pari. Mas mahirap magkaroon ng pari, wala naman nagpapari. Kaya yun yung itinutulog natin na mula sa parokyang ito. Sabi ko nga kanina sa misa ko sa isla, ay it will take 8 to 10 years pa kung sakaling ipapasok. Kung walang pumasok, hindi natin wala. So, bahagi yun na kinakailangan natin. Natanda yung gagawin natin, ay una yan din, magdasal. Kinakailangan natin na magdasal na magkaroon ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Mayroong mga magpapari. Kulang na kulang po tayo sa pagpapari. Ito ay matagal ng problema na hinaharap ng simbahan. Kaya kung sasabi ng iba mag-compromise na lang. Hayaan na lang na mag-asawa ang pari para dumami ang mga magpapari. Hindi ko pwede. O hindi kaya ay katulad ng iba na alin tumatanggal ng babae sa pagpapari. Hindi rin ang pinapayagan ng simbahan ng Vatican. Ang pagkakataon. Bahagi na makita ko natin. Isa ko kasi hamon din ay yung tagal ng pag-uhubog, formation years sa Protestante. 6 months lang, pwede ka na maging pastor. Sa atin, depende kung kailan ka mapasok. 8, 10, or 12 years. So, pagkakataon na kung saan ay nakita ko natin na medyo may kabigatan. Ngayon ay meron tayong inaawitan na sanay magpari. Kailang ay grade 11. So, senior high. So, kailang ay isa rin ng problema na kalimitan ng mga nagpapari ay gusto magpari ay hindi naman mataas yung kanilang pamumuhay. Kaya kung sakali man noong mayroong magpapari, suportahan ninyo sa panalangin at saan namang maaaring itutulong ninyo na hindi si Komisyon iba ayaw magpari kasi gawa ng yung ibang nagpapaaral, baka kasi i-expect natin automatic kapag pumasok ka magiging pari ka. Hindi ho. At least meron tayong mga asahan. Hindi natin alam. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ikaw ay pumasok sa seminaryo at pwede kang maging pari o hindi. Tanging ang Diyos lamang. Kaya idalangin natin sa harapan ng Pumay Kapal. At yun ay kalimitan, sinasabi ko na natin. Yun ay isa sa mga bunga ng panalangin at ng malalim na pananampalataya na kaya natin magandong ng isang
tao na handang maglingkod sa Diyos bilang kanyang pari na manggagawa sa uwasan ng Panginoon. So, yun po yung kalimitang pinagdarasal natin. Kaya di po, kaakibat nito, ipanalangin din natin, no? Yung mga pari na panalangin ninyo kami. Kaya rin po, yung aking din hamon na sana ay muling mabuhay yung mga apostolado ng panalangin. Kasi yung apostolado ng panalangin ang pinaka-core na trabaho ng apostolado ng panalangin. At ano yung trabaho ng manalangin sa mga patay? Pwede, no? Pero hindi yun ang pinaka-talagang core ng panalangin ng mga apostolado ng panalangin. Isa po sa pinaka-buod ng mga apostolado ng panalangin na rin, ipanalangin na rin, sanctification of books, kabanalan ng mga pari. Kasi yun yung debosyon sa mahal na puso na Jesus na ipanalangin na para sa kabanalan ng mga pari. Kaya bahagi ko, hindi lang mga kasigadong pinag-unit, tayong lahat, pagdasal natin para sa kabanalan ng mga pari, sapagkat ito yung hindi na tumutugon sa panawagan ng buong kapal. Bakit? Kasi napakalaga. Ano ba yung nagagawa ng pari na hindi kayang gawin ng iba? Yung mag-misa. Hindi ko pwedeng mag-misa, hindi yung pari lang. At ano ibinibigay ng misa? Ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo naniniwala na sa loob ng misa, sa Jesus ay narito kapiling natin. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, ngunit saan? Pisikal. Saan yun ang tinapay at ng anak. At yun ay nangyari sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. At sino lang pwedeng gumawa nun? Ang pari. Kaya kung naunawaan natin yung ating pananampalataya, ay ganun naman yung makita natin na pagpapahalaga sa biyaya na bukasyon ng pagpapari. Kaya yun naman, palagi every time na kayo ay magsisimba, ay palagi rin isama sa inyong panalangin para sa bukasyon ng pagpapari at para sa kabanalan ng lahat ng mga pari. So, kulang na kulang pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya isama natin sa ating mga panalangin.